ng palasyo ang patuloy na pagpapairal ng posisyon ng Pilipinas sa issue sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay sa gitna ng insidente ng pagtaboy ng China sa isang spy plane ng Amerika na nagsasagawa noon ng surveillance sa rehiyon. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na patuloy nitong isusulong ang mapayapang pagresolba sa naturang usapin. Bukod dito, bukas mahalaan sa suporta ng iba't ibang bansa at organisasyon para sa pagsusulong ng dialogo ukol sa nasabing issue. Mag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang live. Maraming salamat. Determinado ang Pilipinas na resolbahin ang usapin sa West Philippine Sea alinsunod sa international law. Hindi natitinag ang posisyon ng Pilipinas na resolbahin batay sa isinasaad ng United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na ang pagbuo ng ASEAN Binding Code of Conduct ang usapin ng West Philippine Sea sa China. Sa harap ito na posibleng epekto ng insidente ng pagpapaalis ng China sa US surveillance plane at ship sa bahagi ng Fury Cross sa West Philippine Sea sa inihayang petisyon ng Pilipinas sa UN Arbitral Tribunal laban sa China. Hindi natitinag ang ating posisyon hinggil nga sa kahalagahan ng pagpapairal ng freedom of navigation, freedom of aviation at ng international law dito sa pinag-uusapang lugar. No? Kaya hindi naman ito naapektuhan ng mga bagong kaganapan. Sabihin na lang natin na consistent, no, at hindi natitinag ang ating posisyon hinggil dito. Sinabi pa ni Coloma, bagamat kailangan pa rin beripikahin ang naturang report ng pagsita ng China sa Amerika sa lugar ng pinag-aagawang teritoryo, iginit nito na tumitingkad ng katotohanan ng pag-iral ng tensyon dahil sa paggamit ng 9-dash line theory at ang agresibong reclamation activities ng China sa lugar. Magkagayunman, hindi anya gagawa ng hakbang ang Pilipinas sa ibayo pang magpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Dahil sa pinakahuling insidente, nagiging matingkad yung realidad ng pagkakaroon ng tensyon. At hindi naman natin nais na lumala pa itong tensyon habang kinikilala natin na merong tensyon, pursigido pa rin tayo at determinado pa rin tayong isulong yung ating posisyon sa pamagitan ng pagtalima sa international law. Naging bukas si Pangulo Aquino sa lahat ng international forum katulad ng ASEAN at APEC sa posisyon ng Pilipinas sa territorial dispute. Kaya malakian niyang posibilidad na muling mapag-usapan ng Pangulo at Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang maritime security sa gagawing state visit ng Pangulo sa Japan sa ng Hunyo. Sa mga pagkakataon na kung saan ang ating Pangulo ay nakikipagpulong sa iba't ibang pinuno ng mga gobyerno at estado, ay napag-uusapan ang usaping ito dahil talaga namang ito ay isang mahalagang realidad ng kasalukuyang sitwasyong pandaigdig, lalong-lalo na dito sa bahagi natin ng daigdig. At sa lahat din ng mga forum ng ASEAN at APEC, yung sa APEC kasama ang Japan dyan ay natutukoy din naman ito, kaya hindi natin maisasantabi yung posibilidad na tatalakayin din nila ito sa kanilang pag-uusap. Patuloy rin ang pag-aaral pa ng Pilipinas sa legal na aspeto para tugunan ang usapin. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kailangan ng pagresolba sa usapin dahil sa posibleng impact nito sa global economy. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.